Bes, akala ko aesthetic siya, pero survival mode pala talaga siya. Hi Bes! Welcome to The Struggle is Real with JM Navarrete, kung saan hindi natin pinapaganda ang buhay, bagkos pinapakatotoo natin. Kaya naman Bes, ako si JM, at kung nahihirapan ka ngayon, same lang. Today pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-hype sa phase ng ating buhay, which is living alone. Story time. I actually started living alone when there is one person kung saan nagsama kami pero hindi kami nag-work kaya I have to stand up on my own. Meron kaming isang condominium sa Manila kung saan ako yung naiwan doon sa condominium. But I don't consider myself at that time independent yet. But now, I realized that I have to be more independent. So I left the condominium and I moved to a smaller apartment. So at first, sabi ko, Freedom! Grabe, nakalaya na ako. bago yung environment, walang nakakakilala sa akin, feeling ko main character ako ng sarili kong buhay. But I really don't know how to cook. Kaya ko lang lutuin is yung hotdog, itlog, noodles, pansit canton. Doon lang umiikot yung kaya kong lutuin at wala nang iba. So the struggle is where I'm going to eat or kung kakain ba ako ngayong araw dahil tinatamad akong lumabas or magluto. Kaya ang ending, itutulog mo na lang yung sarili mong gutom, which is that's bad. Another struggle is kung saan, kung nag-iwan ka ng maduming bahay, pagbalik mo, maduming bahay pa din siya. Kaya naman, you have to make sure always na kapag umuwi ka ng bahay mula sa school, mula sa office, kahit anong pagod mo, you have to make sure to clean your own house. Kasi wala nang gagawa ng gawaing bahay para sa'yo. Wala magluluto para sa'yo at ikaw na lahat ang gagawa para sa sarili mo. Second struggle is yung financial. Dito mo maiintindihan kung bakit yung mga magulang natin napaka-OA nila sa pagbubunot ng mga appliances. Kasi dito mo marirealize na ang mahal pala talaga ng bills. Alam mo, sobrang bilis ng pera kapag ang pinag-uusapan ay yung bills. Very uncontrollable siya. That's the second struggle kung saan ma-OOC ka din sa paggastos at sa pagsisave ng pera para sa sarili mo in terms of your bills. So, syempre, nagbabayad ka ng renta, nagbabayad ka ng kuryente, nagbabayad ka ng tubig, nagbabayad ka ng internet. Those are the basic things. Pero dati, nung nakatira ka pa, kasama yung pamilya mo, ang iniisip mo lang yung bibilin mong damit, yung bibilin mong gadget, yung bibilin mong pagkain, at yung mga gala with your friends. Third struggle is yung emotional state mo. Dahil mag-isa ka nga lang, wala ka namang ibang makakausap, especially for me. No? Nakikita nyo naman sa background ko, mga hanger at mga damit lang ang kasama ko ngayon. Pag feeling ko, ang tagal ko nang di nagsasalita, ang ginagawa ko, chinecheck ko talaga yung sarili ko like, hello, 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 hello self, hello self, okay ka pa dyan? Okay. Okay pa daw siya, guys. Yun yung ginagawa ko most of the time to check my emotional state. Kung okay pa ba tayo. And if things are not going well, I always remember, napanood ko dati na 3 Idiots. Tinatap ko lang yung aking dibdib and I do it, all is well. Kung hindi man all is well, all will be well. Fourth struggle ko is me being a working student. The reason kung bakit ako lumipat from condominium to this small apartment is because sobrang layo talaga ng eskwelahan. Kaya naman, yun talaga yung opportunity ko para makapagpahinga ng mas marami. So, those are the struggles that I have encountered so far when I actually started living alone. Kaya naman, I actually have learned so far sa pagtira ko mag-isa for the past few months. First, hindi mo kailangan ng aesthetic setup. So ako, I actually started buying my own things. Paisa-isa lang. Because I'm a working student, it's really hard for me to support myself at bumili ng maramihan agad. So, I actually started buying rice cooker. Secondly, induction cooker, and I'm so proud of it. Para sa isang batang to na hindi naman marunong magluto, imagine, bumibili na ako ng sarili kong lutuan. After that, nag-start lang ako sa 2 plato, tapos 2 set ng kutsara tinidor, 2 baso, until dumating yung araw na nakabili na ako ng lagayan ng plato, kutsara, tinidor. Secondly, I started buying my own grocery. So, of course, I have to identify what is needed, what's necessary, and what's may luho only. Hanggang may inspire ka din kasi unti-unti yung bahay mo, mapupunuan mo na din siya.
Imagine I only started before with a small drawer but now I have a big drawer. Tapos nakabili na rin ako ng mga pang-inarte ko sa buhay. Bumili ako ng medyo aesthetic na table, bumili na rin ako ng side table, bumili na rin ako ng bookshelf ko dahil medyo hilig din ako mag-ipon ng libro. And I actually bought myself a television and other things para sa entertainment. So that's the first thing, hindi mo kailangan maging aesthetic. Pwede ka mag-start from the scratch. Nagsisimula pa lang kasi tayo, kaya you don't have to worry with that at all. Secondly, one thing that we really need to work on is budgeting. We need to make sure na yun yung bagay na sobrang kontrolado natin. Ako, ang lagi kong tinuturo dun sa mga kaibigan ko na hindi pa masyadong marunong sa budgeting, I should say hindi pa ako perfect sa pagbabudget ng sarili ko. But, meron akong isang post na nabasa sa Facebook. Nakita yung isang lalaki na nagbabudget sa jeep. Tapos ginaya ko yung format niya. Kunwari, magkano yung kuryente mo? Magkano yung upa? Magkano yung tubig? Magkano yung internet? Magkano yung baon ko sa work? Magkano yung baon ko sa school? Kasi, importante na malaman natin kung ano ba yung mga ginagastos natin para malaman natin yung specific amount na kailangan natin bunuan. And then, what you do is, you put your salary, kung magkano yung ine-expect mo na salary for that certain payout, para malaman mo magkano naman yung discrepancy. Now, kapag nalaman mo yung discrepancy, malalaman mo ngayon ano yung kailangan kong gawin para mapunan ko yung discrepancy sa budget na ginawa ko for that certain payout. Ako kasi, I do content creation, I also do event organizing, so I do have clients who actually gets me. So that's where I get the extra income. Importante din kasi yon na meron kang ibang pinagkukuhaan ng kita para ma-make sure na maging sufficient yung budget mo bilang nakatira ka na lang naman mag-isa. So budgeting is very, very, very important. Another thing that you need to do, especially before you move out, kailangan mong i-check doon sa lugar kung saan ka titira yung mga bagay-bagay. Especially ngayon, I'm a working student, it's really hard for me to balance things out. Hindi ko kaya maglaba para sa sarili ko. Hindi na siya kaya ng energy ko at ng time ko. Kaya, isa sa mga struggle ko last time, ang tagal ko nang hindi nakapagpa-laundry. Kasi lahat sila, drop-off lang yung kayang ipagawa. Walang kayang kumuha nung laundry ko. Which hindi ko na talaga kayang gawin para sa sarili ko. One, napakabigat niya at napakalayo ng mga laundry shop dito sa area. So, what I did, inikot ko pa yung buong barangay para makahanap ako ng alternative. Until nakahanap ako and I was so surprised na mas malapit sa bahay ko and they can do pick up and drop off. Imagine for 200 pesos plus 30 pesos na pick up and drop off, pwede nang malabhan yung damit mo. Secondly, you have to make sure to identify yung mapaghihingan mo ng tulong just in case. Siyempre, yung barangay, that's one. And then, kung kaya mo mag-build ng relationship sa mga kapitbahay mo, do so para if ever meron kang emergency, meron makakatulong sa'yo. Hindi ako sanay na magtanong sa ibang tao kasi nahihiya talaga ako. Pero bilang mag-isa ka na lang naman na nakatira, you need to build relationships sa mga kapitbahay mo. So, nag-i-start ako sa mga tindahan. So, when I buy things, nagtatanong ako. Kunwari, bago ako makakuha ng internet, nag-survey muna ako sa mga tindahan. Bibili muna ako ng isang bagay, tapos itatanong ko sa kanila, ano po ba yung pinakamalakas na internet dito? At ano po yung pinaka-worth it? So, ginawa ko yun. Umabot ako ng mga 5 tindahan. So, that's one of the things that you really need to do also is to build relationship to your neighbor. Para whatever happens to you, someone will definitely help you out. Of course, mental preparation. Yung pinaka-importante, yung mindset mo dapat, ready ka. Kasi napakahirap talaga na mag-live alone. Pero, part siya ng growth. So best, here are some small tips na natutunan ko so far. Number 1, you start small kasi hindi mo talaga kailangan mag-start ng kompleto ka kaagad. Second, you have to create your routine para hindi ka ma-overwhelm. Third, you need to learn basic life skills, simpleng luto, budgeting, and time management. Fourth, do not isolate yourself. Mag-reach out ka pa rin sa mga family and friends mo. And fifth, be kind to yourself. Living alone is a trial and error.
hindi laging perfect. May mga decision ka na magiging mali. May mga decision ka na hindi tama, hindi tumpak. And that is okay. When you live alone, tanging kakampi mo lang ay yung sarili mo. Hindi mo pwedeng kaaway yung sarili. Hindi pwedeng sarili versus sarili. Ito yung realization ko. Living alone is not aesthetic. It's growth. Dito mo kasi makikilala yung sarili mo. At dito mo rin marirealize kung gaano ka ba kalakas sa buhay. So best kung nagbabala ka na mag-live alone, itanong mo rin sa sarili mo, ready ka na ba talaga? Kaya naman, comment below kung ano nga ba yung biggest fear mo in living alone. Again, this is Struggle is Real with JM Navarrete. Kaya kung nagustuhan mo to, don't forget to like, subscribe, and share mo na din sa iba pa nating mga best. Hindi to madali, pero kakayanin natin to.